I just had to let you know you're. Ang basura sa Manila ay pagbabawaring araw sa problema at ito ang lugar sa unang pag Sa bawat pagkain, may kasamang kwento. Ngunit kasabay ng bawat plastic na ating ginagamit, may naiiwang problema sa ating kapaligiran. Hi! I'm si Tarjoy at si Hara. Andyan din yung Ibahe sa inyong harapan. At kami ay narito sa Aurora Food Park upang alamin ang pinakamalaking suliranin na kinakaharap ng ating komunidad. At ito ang pagdami ng basurang plastik. Hindi lamang ito sa basura, dahil sa rin ito problema ng unti-unting sulira sa Dr. Tarjoy. Dahil dito, maraming bukas sa yaman ang bisya dahil dito. Aurora Food Park ay isa sa mga dinarayong kainan dito sa ating lugar. Araw-araw, maraming bumibisita na tao dito. Ngunit, sa kabila ng kasiyahan ng mga Pilipino, ay may masaklap na epekto ito sa ating kalikasan. At ito, ang pagdami ng basurang plastik. Maayong hapon ate, pwede may mangutana sa imo ate? Among question ate, scan. Unsay effect sa mga basura diri sa Aurora Food Park ate? Like unsay maka-apekto sa kaning mga basura nga na diri sa ato Epekto gina sa ato ang lawas day kalusugan nato day kay pollution man na day manang giligid ngayon ta mo katag mga basura hipuson yun ang mga basura kay may makatag og sakit sa mga tao. Salamat ate. Ang suliranin natin dito sa Aurora Port Cordova ay tungkol sa mga basura. Nakikita naman talaga natin dito na maraming basura dito na pakalat-kalat lang. Dapat talaga nating iwasan ang pagtapon ng basura kahit saan dahil malaki ang epekto nito sa ating kapaligiran. Ang pangunahing sanhi ng pagdami ng basurang plastic sa Aurora Port Cordova ay madalas sa paggamit ng single-use plastic tulad ng plastic cups, straw, supot at food containers. Dagdag pa rito ang kakulangan sa disiplina ng ilang tao sa tamang pagtapon ng basura at ang sapat na paghihiwalay o pagre-recycle ng mga ito. Dahil dito, patuloy na dumarami ang mga basurang plastic sa paligid. Ano nga ba ang naging epekto sa paggamit ng basurang plastic? Ang pagdami ng basurang plastic ay nagdulot ng pagdumi sa ating kapaligiran. Una, nagbabara ito sa mga kanal at estero at ang maaaring pagbaha, lalo na kapag malakas ang ulan. Pangalawa, ang mga basurang plastic ay napupunta sa dagat at maaaring kinakain ng mga pagong, isda at iba pang yamang dagat na nagdisanhi sa kanilang pagkamatay o pagkasakit. Sino nga
nga ba ang naapektuhan sa mga maruming basura? Ang naapektuhan ay ang mga tendero, mga customer, mga residente sa paligid, at maging ang kalikasan. Kapag marumi ang lugar, maaring nababawasan ang mga bumibisita at naapektuhan ang kabuhayan ng mga nagtitinda. Kung ang problema ng barangay ay ang pagdami ng basura, maaari nyo itong gawin upang mabawasan ang daming ng basurahang napupunta sa mga tambakan. Una, magpatupad ng tamang paghihiwalay ng basura or segregation. Maglagay ng magkakahiwalay na basurahan para sa nabubulok, di nabubulok at recyclable na basura upang mapadali ang tamang pagtatapon, pagre-recycle at mapanatiling malinis ang kapaligiran. Para naman sa pambansang pamahalaan, ang maaari nilang gawin ay siguraduhin mahigpit at pantay na ipatupad ang lahat ng mga batas ng kalikasan sa bawat bahagi ng ating bansa. Mahalaga ito dahil lang may malinaw at pare-parehong patakaran na sinusunod ng lahat. Mas mabisang maprotektahan ang ating kapaligiran at pasisiguro na walang sinuman ang makakaiwas sa ganitong paraan. Magkakaroon tayo ng mga matatag at pantay na proteksyon para sa ating likas na yaman. Kung ang problema ay about sa basura, maaaring gawin ng kabataan, pamilya, paaralan at komunidad ay magtulungan sila sa pagtapon ng basura. Gamitin nila ang 3 R na tinatawag na reuse, recycle, reduce. Ano nga ba ang maaaring gawin ng mga kabataan, pamilya, paaralan at mga samahan sa komunidad upang maiwasan ang paggamit ng single-use plastic? Kapag mas kaunti ang paggamit ng single-use plastic, mas nababawasan ang mga basura sa ilog, dagat at tambakan. Mas nakatutulong nito sa ating kalikasan upang mas mapanatiling malinis ang ating kapaligiran. Anong maaaring gawin ng mga kabataan? Iwasan ang paggamit ng used plastic. Magtapon ng basura sa tamang lalagyan. Sumali sa clean-up drive at environmental activities. Sa pamamagitan ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Management o CBDRRM, mahalagang makiisa ang buong komunidad. Para maiwasan natin ang mga panganib, ay dapat sama-sama ang mga komunidad sa pagtatapon ng mga basura. Maiwasan natin ang pagbabara ng mga kanal at mabawasan ang mga panganib sa pagbaha. Ang unang solusyon ay ang tamang paghihiwalay at pagtapon ng basura. Dapat ilagay ang plastik sa tamang basurahan upang hindi ito mapunta sa dagat at mga kanal. Mas mabilis na makakabangon ang komunidad kung nagtutulungan ang mamamayan sa paglilinis at rehabilitasyon sa kanilang lugar. Halimbawa, nagsasagawa ang barangay ng clean-up drive at seminar tungkol sa tamang pamamahala ng basura bago ang tag-ulan. Dahil dito, naiwasan pababara ng mga kanal at nabawasan ang panganib ng pagbaha. Nang matapos ang malakas na ulan, ay nagtulungan ng mga residente sa paglilinis ng kanilang komunidad. Kaya, mabilis silang nakabangon. Hindi natin may pamamana sa susunod na henerasyon ng isang malinis na mundo kung tayo mismo ang patuloy na sumisira nito.